Banal, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ipinakita mo sa amin. Ang sikat ng araw, Panginoong Diyos, ang hangin na aming nilalanghap. Isa lamang po ito, Ama, sa patuloy ninyong pagpapadama ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin at pagpapakita ng iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito. Nakarating kami ng mapayapa sa lugar na ito upang ikaw ay aming purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na ingatan niyo po ang bawat isa, lalong-lalo na yung mga kapatid namin sa pananampalataya na kasalukuyang nagtutungo rito. Ingatan niyo po sila. Maging ang aming mahal pastor na pinagkatiwalaan ninyo ng iyong banal na salita. Panginoon, ingatan niyo po silang mag-asawa, sampo ng kanilang mga mahal sa buhay. Maging mapayapa ang pananambahan na ito at maging matagumpay magmula sa simula hanggang sa matapos. Ang lahat ng pinagkatiwalaan ninyo ng iyong banal na salita, maging ang mga magpapaawit, Panginoon, lahat ng mga manggagawa sa iglesyang ito, Panginoon, naway kayo po ang patuloy na manguna sa bawat sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sama-samang dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang pananambahan po ang sumasa atin. Tayo po'y magsitayo. Ihanda natin ang ating mga puso, kaisipan sa pagpupuri sa ating Panginoon. Awit ng pastol, tunay na pag-ibig mo ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pagpalain ang salita ng Diyos. Sa'yo nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisa. Ang puso ko, ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. tunay na pakinggan mo, Panginoon, ang tinig ng iyong bayan. Ikaw ay Nagpapala, Panginoon, sa lahat makaniikat, at sa'yo maghari ka, Panginoon, dito sa aming bahay. loobin mo ang buhay Ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pag
Sama po tayo magpuri sa Panginoon. Ibigay po natin lahat ng ating pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na parangal sa Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari ng ating mga buhay. Oh, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na napakadakila mo sa amin. Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagkalinga, Diyos na hindi nagtatangi, Diyos na banal, Diyos noon, ngayon at magpakailanman at sa darating. Diyos ng mga hari at mga hari, Diyos namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas naming pagpupuri at pagsamba, parangal at pagluwalhati. Minsan pa, Panginoon, tanggapin niyo po, Panginoon, ang haing handog ng aming mga pasasalamat, ang aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Napakadakila mong Diyos sa amin. Hindi mo kami pinagkaitan, Panginoon. Hindi mo kami isinantabi, Panginoon. Ibinigay nyo ang buhay nyo, Panginoon, para sa amin. Kaya, Panginoon, narito po kami bilang isang handog na buhay at patotoo, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa mga awitin na nagbigay ng parangal at pagdakila sa iyong pangalan. Sambahin ka magpakailanman, Panginoon, at luwalhati ng iyong pangalan. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas naming pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming sama-samang panalangin. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Amen. Mga taga-Roma chapter 8 verse 23 to 25. At hindi lamang ang sangnilikha kundi tayong tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din na habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nilikhanan niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Blessed Sunday po sa ating lahat. Good morning. Mapagpalang pananalangin sa mga anak ng Diyos. Ngayon po ay ika-5 linggo ng October at alam po natin pagka may 5th Sunday, binibigay natin ang ating panahon sa pananalangin. Ang ating tema pa rin ay Hope in Christ at habang tayo po ay nasa Panginoong Hesus, palaging may pag-asa. Hindi ko nga po alam pinagdadaanan ninyo ngayon, kagaya ko, may mga pinagdadaanan din. Pero lagi tayong umaasa sa ating Panginoong Hesus. Hindi tayo nawawala ng pag-asa kasi nandyan siya. At ang ating title sa ating pananalangin ngayong umaga, ang ating sarili sa pananalangin, ay Message of Hope, mensahe ng pag-asa, na matatagpuan natin sa salita ng Diyos at yung panawagan ng umaasa sa pamagitan ng panalangin. Kaya habang po ang anak ng Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa, nagtitiwala. At habang tayo nananalangin, lagi po tayong may pag-asa. Yung tao pong hindi na nagbabasa ng salita ng Diyos at hindi na nananalangin, unti-unti siyang mawala ng pag-asa sa kanyang buhay. Amen? Pero tayo po, tuloy-tuloy lang. At ito po ating gagawin ngayon. Diyan po sa ating sa baba makita niyo ang pinaka-text natin ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 5 verse 7. Ang tawag po diyan ay sa English, Sermon on the Mount o mensahe sa bundok ng Panginoong Hesus. Buong po yan, chapter 5, 6, and 7. Isa pong grupo na nandyan yung mga katuruan ng Panginoong Hesus sa mga anak ng Diyos. At kasama po diyan yung panalangin sa Matthew 6, 9 to 13. So, ito po ay familiar sa atin. Babasahin ko lang po sa inyo ngayong umaga.
So kasama po diyan yung tinuro na panalangin ng Panginoong Yesus na nagsasabi, ganito kayo mananalangin. Sabi niya, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Verse 12, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ngayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Tapos, sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kalwalhatian magpakailanman. Amen. Yan po ay hindi naman masamang ipag-pray. Huwag lang ulit-ulitin kasi sabi ng Panginoong Yesus, bago pa tayo manalangin, alam na niya yung ating sasabihin. Meron pa ako dito gusto ipakita na picture. Tatanungin ko kayo. Tingnan natin kung mas matalino kayo dun sa first worship. Robot, di po ba? Marunong na siya may mga robot marunong makinig ng music, sabi. Marunong na high-tech na rin siya. Halimbawa po ay binigyan siya ng, di ba, meron nilalagay na chips. Tapos kasama doon yung prayer na Our Father. Tapos araw-araw, nire-recite niya yung binasa natin. Ang tanong po, papakinggan ba siya ng Diyos kung nagpe-pray siya? Palagay niyo. Sino yung sa palagay niyo pag nag-pray yung robot, nakikinig mabuti ang Diyos at gusto niya yung sagutin yung panalangin ng robot? Sa palagay niyo, sasagutin siya. Sino yung nagsasabing sasagutin? Pakitaas. At nakikinig ang Diyos sa robot. So, sa mga young people, mga high-tech, mga techie, mga young people, papakinggan ba? Walang magtaas ng kamay? Hindi natin sigurado. Sa palagay ko, hindi. Bakit? Wala naman siyang puso. Wala siyang espiritu. Hindi naman nakatira sa kanya ang Panginoong Yesus. Wala siyang Holy Spirit. Diba? Hindi naman siya anak ng Diyos. Robot nga. So, hindi siya papakinggan. Kahit sabihin niyang, Ama namin, hindi naman siya anak ng Diyos. Diba? So napakahalaga po yung tayo maging anak ng Diyos. Kasi yun yung tinuturo dito ng Panginoong Yesus. Bago ka mag-pray, dapat alam mo na anak ka ng Diyos. So kung meron po ngayong umaga, hindi nyo tiyak kung kayo'y anak ng Diyos, napakasimple yung ating one-verse evangelism na sinabi po na sino mang tumanggap at nanalig sa Panginoong Yesus, binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi sila pinanganak sa laman, kundi sa Spirit. Yan po ay nasa John 1:12, diba? So ngayong umaga po, sa ating pananalangin mamaya, kung hindi yung check, pwede nyo sabihin, Panginoong Yesus, ngayong umaga, tinatanggap na kita. Sumasampalataya ako, ikaw lang aking Panginoon, tagapagligtas, bigyan mo ako ng karapatan na maging anak ninyo. Tapos yung Diyos nang gagawa. Tapos pwede na kayo mag-pray. Papakinggan tayo ng Diyos. So ito nga pong tinuro na panalangin ng ating Panginoong Yesus, di po ba na ating gagamitin ng gabay ngayong umaga, ay ganito po ang ating mababasa. So yung second slide po natin. Ganito kayo mananalangin, sabi ng Panginoong Yesus. Yung una niyang tinuro, sabihin mo, Ama, naming nasa langit. Diba? So yung sinasabi rito, kailangan makakatawag ka sa Diyos ng Ama. Alam ng Diyos na anak ka niya. Tapos pwede mong sabihin sa Kanya, yung unang-unang tinuro nga yung pagsamba. Sambahin nawa yung pangalan. Sa English sabi, hallowed be your name. Sa ibang salin sabi po, ma-honor yung pangalan mo, mabigyan ka ng paggalang at karangalan. Yung hallowed, di ba? Hindi siya Halloween. Di ba? Yung Halloween, masama yun kasi yung pag-alala sa mga Dracula at sa mga kung ano, huwag natin gagawin. Baka miya, makita ko kayo sa mall, naka Dracula o magulat ako sa inyo. Bawal, hindi maganda yon kasi. Pero yung pag-alala sa mga mahal natin sa buhay, hindi siya masama. Tawag doon, All Saints Day, undas, di ba? Pero iba rin yung Halloween. Pero po, lang yung side message. Pero yun po, ngayong umaga, pag-pray natin, mag-offer tayo ng worship sa Panginoon. Pagsamba, tapos, kahit nasa online tayo,
Tapos pag-pray natin yung ating Sunday worship sama-sama at pag-pray natin yung mga kapatid natin hindi natin nakikita na dumating ang oras, sasamba ulit sila sa Panginoon. Ngayon po, magbibigay lang tayo ng mga 1 to 2 minutes para dyan. Tapos makakarinig kayo ng tugtog. Pwede nga mag-pray. Sa mga nandito kanina umaga, kung wala kayong mapag-pray, manahimik lang kayo. Manahimik lang tayo. Mamahinga, rest in the presence of the Lord. Pero pag may sinabi sa inyo ang Diyos, pwede nyo sabihin sa panalangin. Okay? So yun yung ating gagawin. So ngayon pong sandali, salamat tayo. Naging anak tayo ng Diyos. Kahit konti lang masabi natin, hindi pa nga natin sasabihin, nakikinig ng Diyos. Kasi, di ba, yung tatay, yung magulang, pag kami sinasabi ang anak, nakikinig ka. Ganon din yung Diyos ngayong umaga. So let's pray. Manalangin tayo sa Panginoon. Sambahin natin siya, pasalamatan, kahit sa mga ilang minuto lamang. Ama naming Diyos, tanggapin niyo po ang aming sama-samang pagsamba ngayong umaga. Ang aming panalangin ng pagsamba at pagpapasalamat ay sa inyo. Gaya po ng aming inawit kanina, salamat sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Wala na ibang nagmahal ng katulad niyo para sa amin. Kaya purihin po kayo, O Diyos, at sambahin kayo sapagkat sa inyo lang ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. May koneksyon din po yung pagsamba sa pag-asa. Diyo ba? Habang ang isang anak ng Diyos ay sumasamba sa Diyos, lagi siyang may pag-asa. Naalala niyo po si Job, nung nawala na siya ng lahat, nawala yung kanyang mamahal sa buhay, nawala yung kanyang kabuhayan, namatay na yung kanyang mga anak. Pero sabi niya doon sa Job 1:21, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh ang babawi. Pero sabi niya, purihin si Yahweh. O di ba? So si Job, hindi siya nawala ng pag-asa kahit halos wala na siyang pag-asa. Kasi patuloy siyang sumasamba sa ating Diyos. At nawa po, ganun din ang maranasan natin sa ating mga buhay. Yung pangalawa po nating gagamitin na prayer, yung sa Matthew 6:10. Pamilya naman tayo diyan. Naway maghari ka sa amin. Sundin ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa English, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Di ba? Yung pagpapasakop natin at pagsunod. So pag-pray din natin yan na ganyan yung maging buhay natin. Tapos po, maging yung ating mga anak na pinapalaki, or yung ating pamilya, mahal natin sa buhay, maging yung ating church, maging masunurin tayo sa Diyos, at maging yung ating bansa. Kaya po tayo tinuruan ng ganyang panalangin kasi sabi ng Panginoong Yesus, diyan pa rin sa Matthew 7:21-23, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos.
sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng himala sa inyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayo ay gumagawa ng masama. Kaya sabi ng Panginoon, para hindi tayo mapunta rito, mag-pray tayo, sabihin natin, maghari ka sa buhay ko. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. So muli po, bigyan tayo ng kaunting panahon, mag-pray tayo sa Lord. Kahit sandali lamang po, ipahayag natin yung ating pagpapasakop, pagkilala sa Kanya bilang hari. Pag-pray din po natin yung iba. Ama naming Diyos, alam po namin na habang kayo ang naghahari sa mundo at sa langit, lagi kami may pag-asa. Salamat po ng aming Hari at Panginoon, siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil po doon, kami lagi may katagumpayan sa inyo. Lord, ngayong umaga, itong panalangin namin para sa aming mga sarili, sa aming mga mahal sa buhay, sa mga maging po sa church, at nais din namin sa buong mundo na kayo maghari sa aming mga buhay. Ayaw namin matulad na baka pagdating ng araw, kahit tatawag kami sa inyo ng Panginoon at hari ng aming mabuhay, sasabihin niyo hindi niyo kami nakikilala. So ngayong umaga, Panginoon, sa aming pananalangin, nais namin buong pusong sasabihin, maghari kayo sa aming buhay. Pagharian niyo ang bawat isa sa amin. At tulungan niyo kami sa inyong biyaya at kapangyarihan na sumunod sa inyong kalooban. Muli, Panginoon, itong aming panalangin na ayon sa inyong tinuturo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yung ating pong sunod na panalangin, simple lang, di ba? Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Araw-araw, humingi tayo sa Lord, nagpapasalamat. Araw-araw naman, meron tayong kinakain, no? Sa tingin ko, wala naman nagugutuman sa inyo. At minsan, nagugutuman din tayo. Wala tayong pambili ng merienda. Pero nabubuhay naman tayo. Wala namang anak ng Diyos sabi na mamamatay sa gutom. Tama po? Amen? Parang kaunti, no? Hindi naman tayo namamatay sa gutom. Pero kumisan nga na marami pa namamatay sa kakakain. Totoo, diba? Pag marami kang pera kung ano-anong binibili mo, tapos yun, napupunta sa hindi maganda. Kaya ingat din tayo siyempre sa kinakain natin. Sabi, moderation in everything. So napakasimple po. Baka meron kayong gustong hingiin sa Diyos, hindi lamang pagkain, anumang bagay. Sabi ng Panginoon dito sa Matthew, sa Sermon on the Mount, sa Matthew chapters 5 to 7, humingi kayo at bibigyan. Yung sa Matthew 7:11, madaling tandaan, no? 7-11 eh. 7-11. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap, makakatagpo. Naghanap kayo ng trabaho, naghanap kayo ng, ewan ko anong hinahanap. Makakatagpo kung kalooban ng Diyos. Bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak? Kapag siya humingi ng tinapay, di ba? Hindi.
Yung mga ibang bata, kung may anak kayo maliit, pag humingi sa inyo, titingnan ninyo pa nga, sino ba ito? Hindi ko masyadong bakit siya humihingi? No, minsan dadalawang isip ka pa. Pero pag anak mo ang humingi, minsan hindi pa nga humingi, binibigay mo na yung makakabuti sa kanya, di ba? Ganon yung ating Diyos. Hindi pa nga natin nasabi yung ating panalangin dahil anak tayo ng Diyos, kikinig siya agad eh. Uy, yung anak ko merong sinasabi, ganon. So ngayong umaga po, ano man yung ating hingiin sa Diyos, umasa tayo na siya ay magbibigay. So manalangin po tayo kahit konti lang. Just say what you want to ask from God. Sige po, let's pray. Tunay po, tayo man isang magulang o isang kabataan, ano man yung ating hingiin, bibigay ng Diyos kung ito'y makakabuti sa atin, maging yung ating kalakasan, kalusugan. Sabi nga ng Panginoong Yesus, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong inumin upang kayo'y mabuhay. O kaya tungkol sa inyong susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin niyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho, ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Yesus, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag kayo mag-alala. Baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ay nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyong kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga huwag kayo mag-ikabalisa para sa bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nila. Kaya sabi po, higit sa lahat, pagsikapan ninyong pagharian kayo ng Diyos. Seek you first the kingdom of God at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. And all these things, lahat ng bagay na kailangan natin, ipagkakaloob niya sa atin. Purihin po ang Diyos. Yung sunod po nating panalangin, mahalaga din po yung bagay na spiritual na kailangan natin. Kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Talaga pong tinuro yan sa atin ng Panginoon kasi alam niya, hindi naman tayo perfect. Laging meron pong yung promise ng Diyos na lagi siyang tapat para magpatawad sa atin. Kaya lang, huwag natin abusuhin ang Diyos, siyempre, di ba? Kasi hindi naman siya matadaya. Sabi ko, nagtanim ka ng hangin, baka umani ka ng bagyo. At magpatawad din sa mga nagkakasala sa atin. So, baka meron po kayo din hindi napapatawad, patawad kayo. Kung ako po'y nagkasala sa inyo, nagalit kayo sa akin, hindi ko alam, patawarin niyo ako. Kasi hindi ko naman alam. Kung meron kayong hindi nagustuhan sa inyo pong pastor, forgive, patawarin niyo siya. At higit sa lahat, yung huwag tayo matukso sa ating mga laban sa buhay, sa ating pagsubok.
Yung sabihin na iligtas mo kami sa masama, ibig sabihin na hindi kami matalo ng masama at maging ng kalaban at maging matagumpay kami. Yung hindi, huwag ka mahulog sa tukso. Yung tukso dumarating. Yung huwag tayo matalo ng tukso. Yun ang ibig sabihin. At huwag tayo matalo ng mga problema natin sa buhay. So anumang bagay na spiritual, gusto nyo lumago sa pananampalataya, lumakas sa pananampalataya, pwede po natin hingin sa Diyos uli in few minutes. Panalangin natin ito sa ating mga sarili. Panalangin din po natin yung iba nating mga kasama na lumago sila sa pananampalataya. Sige po, manalangin na tayo sa about spiritual na mga bagay. Tunay po mahirap din mamuhay ng may kabanalan sa mundong ito. Marami po mga tukso, marami mga pagsubok. Ngunit ang Diyos tutulungan tayo. Sabi nga niya po, wala pang pagsubok o tukso na dumating sa ating buhay na hindi natin kayang paglabanan. Sa halip, ang Diyos magbibigay ng paraan para ito ay ating mapagtagumpayan at malampasan. Kaya yung turo nga ng Panginoon, meron din tayong bahagi. Kung ang aking kanang mata o ating kanang mata ay nagiging sanhi ng inyong pagkakasala, sabi, kunin mo ito, itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buo mong katawan ay itapon sa impyerno. Verse 30, kung ang iyong kanang kamay naman na nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan mapunta sa impyerno. Hindi mo sabihin talaga literal. Ibig sabihin, huwag mo nang gawin. Kaya yung mga pinapanalangin natin, sa puso natin, gusto natin mapagtagumpayan. Pag-pray natin sa biyaya ng Diyos sa ating pasya. At sa ating pasya ay mapagtagumpayan natin to. Medyo mahirap po, pero talagang totoo. Sabi nga ay makitid ang pintuan papunta sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan ay ito ang dinaraanan ng marami. Kaya lalo na sa mga kabataan, kita nyo bakit sila gumagawa ng masama, ako hindi. Gusto nilang mapahamak. Ngunit makitid ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang dumaraan dito. Pero habang tayo nananalangin, tayo po ay tumatawag sa Diyos, laging may pag-asa na ito'y ating mapapagtagumpayan. Yung huli po nating prayer ngayong umaga po, panalangin ng kapayapaan. Marami pong kaguluhan sa mundo, pero ang tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus, sabi sa Matthew 5 verse 9, mapalad ang mga gumagawa ng paraan o daan para sa kapayapaan, sapagkat sila ay tinuturing na mga anak ng Diyos. Yan po yung isang katangian ng anak ng Diyos, di ba? Siya po ay mapagmahal sa kapayapaan. Sabi nga, peace-loving tayo. Kaya minsan naabuso rin tayo, pero hindi kasi talagang yan yung ating panawagan at dapat ipamuhay. So ilan po sa pwede natin pag-pray ngayong umaga, yung kapayapaan sa buong mundo, lalo na po sa Jerusalem, sikaping, sabi diyan po sa awit 122 verse 6, sikaping kay Yahweh ito'y idalangin. So pag-pray inutusan yung kapayapaan, inutusan din tayo. Kapon nga nag-usap kami ni Lynn. Di ba sabi sa Bible, talaga magkakaroon ng labanan, saka mag-aaway mga bansa, magkakaroon ng kaguluhan,
bago dumating yung huling wakas. Bakit kailangan pa natin ipag-pray yung kapayapaan? Magiging magulo naman talaga. Iniisip ko rin yun no? Pero yan yung kalooban ng Diyos. Kahit sandaling kapayapaan, bago dumating yung huling kaguluhan at the end of the world. Pagkatapos noon, walang hanggang kapayapaan naman. So talagang kailangan din ipag-pray natin yung kapayapaan, lalo na sa Jerusalem. Yan po, sentro ng labanan ngayon. Pag-pray natin yung ating barangay election bukas maging mapayapa, maayos, at saka matagumpay. Yung mga taong nawalan ng mahal sa buhay, lalo na sa labanan, huwag lang natin ipag-pray yung Jerusalem. Pag-pray din natin yung mga Palestino na nagsasuffer din, di ba? Wala man silang kasalanan. Actually, yung Israel, kaya yan iniingatan ng Diyos para maging blessing sa lahat ng tao, maging sa Palestine. Kaya lang minsan yung gawa ng kalaban, nagkaroon nga ng kaguluhan. So panalangin natin yung mga tao, hanapin nilang tunay na prinsipe ng kapayapaan at kaligtasan. Ipanalangin natin ng kaligtasan ng lahat ng tao, di ba? Sa buong mundo, Palestino man o Israelita man, na sila ay makakilala sa Panginoon at magkaroon ng kapayapaan. Okay, so yan po yung ating huling panalangin ngayon. Let's spend a few minutes also para ipag-pray yung peace para sa maraming bagay. Dalangin po tayo. Karoon po tayo ng isang panalangin. Muli o Diyos, aming Ama, kinikilala po namin kayong Diyos ng kapayapaan. Salamat nga po nung kami makakaaway pa ninyo at magulo ang aming buhay. Niligtas nyo kami, hinanap nyo kami at nagkaroon kami ng kapayapaan sa inyo. Naranasan namin ang tunay na kapayapaan sa pamagitan po ng aming Panginoong Yesus. Ngayong umaga, kiniklaim namin ang inyong sinabi, "Peace I give unto you, peace that the world cannot give." Kaya Panginoon, sa aming sandali ng pananahimik at pananalangin, ipadaloy niyo po ang kapayapaan at pag-asa sa aming buhay. Alam po namin na kung kami may pag-asa sa inyo, nandoon ang kapayapaan, kagalakan sa aming mga puso. At ganoon din po, Panginoon, kapayapaan sa buong mundo, patuloy naming hinihingi. Kahit saglit na kapayapaan para po marami pang mga tao makapag-isip at hanapin ang tunay na prinsipe ng kapayapaan, ang aming Panginoong Yesus. Nawa po sa panahon ng labanan ay maalala ng maraming mga tao, kahit ng mga Hudyo, na ang tunay na Misaya ay dumating na nagbigay ng kapayapaan. 2,000 taon na ang nakaraan. Kaya Panginoon, gamitin niyo po ang inyong mga anak na ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan sa lahat ng tao. Inaalala namin ang mga ngayon ay nadumaraan sa kalungkutan, maging po sa mga nasalanta ng labanan. Panginoon, ang inyo pong kaaliwan, maging sila man po ay Palestinian o mga Hudyo, mga Israelites, paabot niyo po ang inyong awa, ang inyong pong kaaliwan sa kanila, higit sa lahat,
ang inyong kaligtasan. Tumatawag kami sa inyo, O Diyos, ayon sa inyong panawagan sa amin na manalangin sa kanila. Naalala po namin ang nalalapit na eleksyon, Panginoon, bukas sa dalangin po namin na bigyan nyo ng kapayapaan ang Pilipinas. Sinasansala po namin ang kaguluhan na nagawa ng kalaban. Panginoon, maghari ang inyong kapayapaan. Nawa po mapili ang mga tao na nagmamahal sa kapayapaan at higit sa lahat, taong makadiyos at kumikilala sa inyo. Gaya ng inyong sinabi, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa iyong kaharian. At muli nais naming sabihin, meron kaming pag-asa sa inyo sapagkat sa iyo lang ang kaharian at ang kapangyarihan, kalawalatian, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Mga taga-Roma, Kabanata 15, talata 4 at 13. Anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dakilang Ama, tunay na dakila ka sa buhay namin. Ikaw ang katugunan ng lahat, Panginoon. Ano man, Lord, ang mga bagay na nangyayari sa aming mga kapaligiran, ang nakikita po namin dito ay ang iyong kabanalan. Holy is the Lord. Tunay, O Diyos, na ikaw yung Diyos na gumagawa sa buhay ng iyong mga anak. Sa kabila ng mga panalangin na tutunan namin, patuloy, O Diyos, na maitanim sa aming mga puso ang ganitong bagay, sapagkat ito'y mahalaga bilang mga anak mo, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord, sa iyong kadakilaan. Ikaw ang kapayapaan, Panginoon. Ikaw ang aming inaasahan sa lahat ng bagay. Kaya walang dahilan, Panginoon, na manatili kaming talunan, kundi bagkus, Panginoon, kami ay mananagumpay bilang mga anak mo. Maraming po salamat sa iyong anak na ginamit sa iyong lingkod, Panginoon. Tunay, Lord, na blessed po siya. Maraming pong salamat. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo, at ang pagkikipisan ng Espiritu Santo ay suminyong lahat, ngayon at magpakailanman. Siya nawa ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan.
pangalan